Isang desisyong nagbago ng lahat sa buhay ko. Hello, ako si Luningning, 21 taong gulang, tubong bayan ng San Isidro, isang maliit na bayan sa probinsya ng Quezon. Lumaki ako sa isang tradisyonal na pamilya na mahigpit ang paniniwala at napakasensitibo sa bawat kilos ng isang babae, mula sa pananamit, kilos, hanggang sa mga kausap ko. Sa kabila ng lahat, palagi kong naramdaman na iba ako, na may mga pangarap akong hindi kayang maabot sa maliit naming mundo. Mula pagkabata, alam ko na hindi ako basta-basta susunod sa mga nakasanayan. Habang lumalaki ang mga tao sa paligid ko na natatakot sa mga pagpapasya at pagbabago, ako naman ay may tapang, may gusto, at higit sa lahat, may sariling isip. Gustong-gusto ko ang kalayaan, ang magkaroon ng buhay na hindi nakatali sa mga lumang panuntunan at paghusga. Sa kolehiyo, marami ang nag-alok sa akin ng kasal, pero hindi dahil gusto ko, kundi dahil alam kong ito ang unang hakbang para makalaya. Para sa akin, ang pag-aasawa ay hindi lang isang tradisyon, ito ay isang paraan para umalis sa mundong puno ng paghihigpit. Kaya nang makilala ko si Mario, isang simpleng lalaki na parang ako rin, may bukas na isipan at hindi masyadong komplikado, agad kong nakita ang pagkakataon. Ang aming plano ay simple: maghanap ng apartment sa lungsod ng Lucena, magtatayo ng bagong buhay na malaya mula sa mga matang mapanghusga. Hindi kami mayaman, pero sapat ang aming ipon para sa isang panibagong simula. Inilatag namin ang lahat ng mga pangarap at plano, mula sa kung paano namin haharapin ang buhay, hanggang sa mga kakaibang ideya ko na hindi basta matatanggap ng karamihan. Hindi ko maitago ang pagkasabik sa bagong yugto ng buhay. Alam kong maraming mapapahiya o di kaya'y magtatanong, pero para sa akin, ito ang simula ng tunay kong kalayaan. At kahit na marami ang hindi makakaunawa, handa akong harapin ang lahat para sa sarili kong pagtuklas. Ngunit hindi pa man nagsisimula ang bagong kabanata, may mga bagay na unti-unting bumabalot sa amin, mga lihim at mga pangyayaring hindi namin inaasahan. Sa kabila ng lahat, naramdaman ko na ito ang simula ng isang napaka-espesyal na kwento. Isang kwento na magpapabago hindi lang sa amin, kundi sa lahat ng makakarinig nito. Sa simula ng aming bagong buhay sa Lucena, ramdam ko ang kakaibang saya at kalayaan na matagal ko nang hinahangad. Nakahanap kami ng maliit pero maayos na apartment sa poblasyon, malapit sa mga pamilihan at kainan. Si Mario, na dating tahimik at tila walang gaanong ambisyon, ay naging mas masigla at mas responsable. Sa kabila ng aming limitadong pera, ramdam ko na unti-unti naming binubuo ang buhay na gusto ko. Isang buhay na hindi kontrolado ng mga lumang paniniwala o ng sinumang tao. Ang mga araw namin ay puno ng saya, mga tawanan, at mga plano para sa kinabukasan. Pero habang lumalalim ang aming pagsasama, unti-unti kong napansin na may mga bagay na hindi pa namin napag-uusapan ng tapat. Mga bagay na tila gustong ipasok ni Mario sa aming mundo, pero hindi ko pa lubos na naiintindihan o tinatanggap. Isa na rito ang ideya niya tungkol sa pagpapasaya sa relasyon na hindi karaniwan sa aming mga nakagisnan. Isang gabi, habang nag-uusap kami sa sala, sinabi ni Mario na may narinig siya tungkol sa isang konsepto na tinatawag nilang partner exchange o pagpapalitan ng mag-asawa para sa mga gusto ng kakaibang karanasan sa relasyon. Hindi ko maintindihan agad kung ano ang ibig sabihin nito, kaya siya na ang nag-eksplika. Para sa kanya, ito raw ay isang paraan para maiwasan ang pagkabagot at mapanatili ang apoy sa aming pagsasama. Sa totoo lang, nagulat ako at bahagyang natakot sa ideyang iyon. Ngunit habang pinag-iisipan ko ang mga sinabi niya, unti-unting napagtanto ko na ito pala ang sinisimbolo ng kalayaan na matagal kong inaasam. Ang pagkakataon na subukan ang mga bagay na dati ay itinuturing na bawal o tabo sa aming bayan. Sa kabila ng takot, may kakaibang pagsabog ng kuryosidad sa loob ko. Nais kong maranasan ang mga bagay na dati ay pinagbawal sa akin, mga bagay na nagpapasaya, nagbibigay sigla, at nagpapalawak ng pananaw ko sa mundo. Ngunit alam ko rin na hindi madali ang landas na ito. Maraming pagsubok ang maaaring dumating, lalo na't hindi lahat ng tao ay bukas sa mga ganitong ideya. At higit sa lahat, kailangang maging matibay ang tiwala namin ni Mario dahil sa mga pagbabago na ito. Hindi ito basta laro o libangan. Ito ay isang seryosong hakbang na magpapabago sa amin bilang mag-asawa.
Habang lumalalim ang gabi at kami ay nag-uusap ng masinsinan, naramdaman ko ang halong kaba at excitement. Hindi ko alam kung papaano ito tatakbo, pero sigurado akong ito ang simula ng isang kakaibang paglalakbay. Isang paglalakbay na puno ng misteryo, tuklas, at mga bagong karanasan na magbabago sa aming buhay magpakailanman. Lumipas ang mga araw at unti-unti nang naging pamilyar sa amin ang ideya ng pagpapalitan ng mag-asawa. Hindi ito madali para sa akin, isang babae na lumaki sa isang bayan kung saan ang mga ganitong bagay ay itinuturing na kasamaan at kahihiyan. Ngunit dahil sa tiwala ko kay Mario at sa aking sariling kagustuhan na maranasan ng bago, sinubukan kong buksan ang isip ko. Sa kabila ng lahat, naramdaman ko na ito ang susi para sa kalayaan at kaligayahan na hinahanap ko. Nagsimula kaming maghanap ng mga katulad naming mag-asawa na bukas din sa ganitong uri ng relasyon. Sa tulong ni Mario, nakilala namin si Aling Maring at si Mang Dodong, isang mag-asawang taga-Tayabas na may kaparehong pananaw sa buhay. Sila ang unang grupo na napasama namin sa aming maliit na eksperimento. Nag-usap kami ng maayos bago kami pumayag na subukan ang pagpapalitan na may malinaw na mga hangganan at alituntunin upang mapanatili ang respeto at tiwala. Ang unang gabi ng aming pagsubok ay puno ng halong kaba at excitement. Ako ay nagbihis ng isang simpleng damit na bahagyang nakaangat ang balikat na may kaunting touch ng pampaganda, isang paraan upang ipakita ang aking pagiging babae at kagandahan. Si Mario naman ay nakabarong Tagalog, simple ngunit maayos. Nang magkita kami, ramdam ang tensyon sa hangin, ngunit sabay naming pinilit na gawing natural ang lahat. Sa simula, ang usapan at tawanan ang siyang namayani. Ngunit habang tumatagal, unti-unting nabuksan ang pinto ng mga bagong karanasan. Hindi ko maipaliwanag ang kakaibang pakiramdam na bumalot sa akin. Isang halo ng takot, saya at kakaibang kalayaan. Sa kabila ng lahat, nadama ko ang respeto mula sa mga kasama namin at higit sa lahat, ang tiwala ni Mario na hindi kailanman nawala. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, hindi ko maiwasang magtanong sa sarili, ano ang magiging epekto nito sa aming relasyon? Paano namin mapapanatili ang pagmamahalan at tiwala sa isa't isa? At higit sa lahat, hanggang saan ang aming mga hangganan? Habang patuloy kaming sumusubok, unti-unti ring lumalalim ang mga tanong na ito sa aking isipan. Habang natututo kami sa bagong mundong ito, nakaramdam ako ng kakaibang saya at kalayaan na matagal ko nang hinahanap. Ngunit sa kabila ng lahat, may mga bagay na hindi ko inaasahan na mangyayari. Mga pangyayaring magbibigay ng matinding pagsubok sa aming pagsasama at magpapabago sa takbo ng aming buhay. Hindi ko pa alam kung paano namin haharapin ang mga ito, ngunit handa akong sumubok, handang maglakbay sa landas na ito kahit na puno ito ng mga panganib at misteryo. Ito ang simula ng isang bagong yugto, isang kwento na puno ng mga lihim, hamon, at mga pangyayaring hindi inaasahan. At sa puso ko, alam kong hindi na ito magiging madali. Ngunit hindi ko rin kayang tigilan ang pagnanais na maranasan ang buhay na gusto ko, isang buhay na puno ng kalayaan, kasiyahan, at kakaibang karanasan. Ang unang buwan ng aming bagong eksperimento ay puno ng mga hindi inaasahang pangyayari. Sa bawat gabi na nagkikita kami ng ibang mag-asawa, nadarama ko ang kakaibang halo ng kaba at tuwa. Hindi ko maikakaila, may mga sandaling nasasarapan ako sa mga bagong karanasan, ngunit may mga pagkakataon din na bumabalot sa akin ang pag-aalinlangan. Alam kong hindi ito ordinaryong buhay, ngunit patuloy akong sumusubok dahil ito ang pangarap kong kalayaan. Isang gabi, dumating si Aling Maring at Mang Dodong sa aming apartment. Nagdala sila ng mga dalawa pang mag-asawa na interesado rin sa ganitong uri ng buhay. Ang mga bagong kakilala namin ay sina Jessa at Rico, galing sa bayan ng Chiaong sa Quezon. Bagamat bagong kakilala, ramdam ko agad ang kanilang pagiging bukas at handang sumubok ng mga kakaibang karanasan, katulad namin. Habang nagkakasiyahan kami sa sala, nanonood ng mga pelikula at nag-uusap ng mga plano, unti-unti kong napansin ang mga titig ni Mario kay Jessa. Hindi ko mawari kung ito ba ay simpleng kuryosidad o may mas malalim na kahulugan. Naramdaman ko ang kakaibang kirot sa dibdib ko, ngunit pinilit kong itago ito. Hindi ko matanggap na may ibang babae na nakakaakit sa kanya, lalo na sa mga ganitong sitwasyon. Lumipas ang gabi at nagsimula ang pagpapalitan. Sa simula, sinusubukan naming maging maingat at may respeto sa bawat isa.
Ngunit habang tumatagal, unti-unting lumalampas ang mga hangganan na itinakda namin. Nakita ko si Mario na masyadong malapit kay Jessa at naramdaman ko ang mga kakaibang emosyon na hindi ko inaasahan, selos, takot at pagkabahala. Sa kabila ng lahat, patuloy ko siyang pinipilit na magtiwala sa akin at sa aming kasunduan. Ngunit sa puso ko, may mga tanong na unti-unting bumabagabag. Hanggang saan ba ang aming pagsubok? Ano ang magiging epekto nito sa aming relasyon? At higit sa lahat, paano namin haharapin ang mga damdamin na unti-unting lumalabas? Ang gabi na iyon ay naging simula ng malalim na pagbabago sa aming buhay. Hindi ko alam kung paano ito haharapin, ngunit ramdam ko na ang aming mundo ay unti-unting nagiging mas komplikado at puno ng mga hamon na hindi namin inaasahan. Habang nanonood ako sa dilim ng gabi, nag-iisip ng mga susunod na hakbang, hindi ko maiwasang magtanong sa sarili. Makakaya ba namin ito? O ito ba ang simula ng aming pagbagsak? Ang sumunod na mga araw ay naging mabigat para sa akin. Ramdam ko ang pagbabago hindi lang sa relasyon namin ni Mario, kundi pati na rin sa aking sarili. Ang mga damdaming dati tinatabunan ko ng tapang ay unti-unting lumalabas. Selos, pangamba, at pag-aalinlangan. Minsay napapaisip ako kung tama ba ang landas na tinatahak namin, ngunit pinipilit kong huwag sumuko dahil ito ang pangarap kong kalayaan na matagal ko nang hinahangad. Isang gabi, habang nag-uusap kami ni Mario sa kusina, tinanong ko siya ng diretso, "Mario, ano ba talaga ang nararamdaman mo kay Jessa? Nakikita ko na iba ang tingin mo sa kanya." Napatingin siya sa akin ng matagal at sa unang pagkakataon, nakita ko ang kanyang pag-aalinlangan. "Hindi ko alam, Lun. Siguro iba siya. Kakaiba," ang sagot niya. Hindi ko alam kung dapat ba akong magalit o umintindi. Sa puso ko, alam kong may hangganan ang lahat ng ito at ayokong masira ang tiwala namin. Ngunit sa kabila ng lahat, naramdaman ko ang unti-unting paglamig ng pagitan namin. Ang dating init ng aming samahan ay napapalitan ng malamig na katahimikan at mga tanong na walang kasagutan. Sa mga sumunod na gabi, napansin ko na mas madalas na si Mario ay lumalabas nang wala ako. Hindi siya nagsasabi kung saan siya pupunta, at kapag tinanong ko, palaging may dahilan siyang ibinibigay. Ang aking puso ay punong-puno ng pag-aalala, ngunit hindi ko ito inilabas. Pinilit kong maging matatag para sa aming dalawa, ngunit hindi ko maikakaila na unti-unting nawawala ang aking kapanatagan. Isang hapon, habang naglalakad ako sa palengke, nakatagpo ako ng isang kaibigan mula sa San Isidro. Nang malaman niya ang nangyayari, pinayuhan niya akong maging maingat at huwag hayaang masira ang aking buhay dahil sa mga kaguluhan sa relasyon. "Luningning, ang buhay mo ay mahalaga. Huwag mong hayaang sirain ito ng mga bagay na hindi mo kayang kontrolin," sabi niya. Napaisip ako ng malalim. Totoo nga naman, ang buhay ay higit pa sa mga pagsubok na ito. Kailangan kong alagaan ang aking sarili, ang aking mga pangarap, at higit sa lahat ang aking dignidad. Ngunit paano ko ito gagawin kung ang puso ko ay naguguluhan at ang taong pinakamalapit sa akin ay tila unti-unting lumalayo? Ang mga tanong na ito ay paulit-ulit na bumabalik sa aking isipan, lalo na sa mga gabing ako ay nag-iisa sa aming apartment. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko kayang tiisin ang ganitong kalagayan, ngunit alam kong may kailangang mangyari. Isa itong digmaan sa pagitan ng aking puso at ng aking mga pangarap, isang laban na magtatakda ng aking kinabukasan. Habang nakaupo ako sa tabi ng bintana, pinagmamasdan ko ang mga ilaw ng lungsod sa dilim ng gabi, naghahanap ng sagot sa mga tanong na bumabalot sa aking isipan. Ngunit ang sagot ay tila palayo at ang aking kwento ay patuloy na sumusulong sa isang hindi inaasahang direksyon. Hindi ko inakala na ang mga pangyayaring naganap ay magdudulot ng ganoong kalalim na sugat sa puso ko. Sa bawat araw na lumilipas, ramdam ko ang bigat ng mga pagpili at desisyong ginawa ko. Ang mga sandali ng ligaya ay unti-unting napapalitan ng mga tanong at pangamba. Naisip ko, paano kung may ibang paraan para maiwasan ang ganitong sakit? Paano kung nagkamali ako sa landas na pinili? Habang nakaupo ako sa aming maliit na balkonahe, iniisip ko ang lahat ng nangyari, ang mga plano, mga pangarap, at ang kasalukuyang kalagayan namin ni Mario. Parang isang pelikula na may hindi magandang ending ang buhay ko ngayon,
Ang taong noon ay aking sandigan, ngayoy tila isang estranghero na dahan-dahang nawawala sa aking mundo. Napaisip ako kung paano namin ito maitatama. Ang lahat ng aming napag-usapan noon, ang mga kasunduan at mga pangakong pinanghawakan ay unti-unting naglalaho. Naramdaman ko rin kung paano unti-unting nawawala ang respeto, hindi dahil sa kawalan ng pagmamahal, kundi dahil sa komplikadong emosyon at mga hindi inaasahang pangyayari. Naisip ko rin ang mga taong kasama namin sa aming eksperimento. Paano ba sila nakararamdam? May mga pagkakataon ba silang nakaramdam ng ganoong kalalim na sugat? O kaya'y sila ay nagtatago ng kanilang mga problema sa likod ng mga ngiti at kasiyahan? Sa kabila ng lahat, hindi ko maiwasang magtaka kung paano naging ganito ang lahat. Paano ang isang simpleng plano para sa kalayaan at kasiyahan ay nauwi sa isang gulo na puno ng pagdududa at sakit? Ang sagot ay hindi ko pa rin alam, ngunit alam kong kailangan kong harapin ito. Hindi para lang sa sarili ko, kundi para kay Mario at sa mga taong nagtiwala sa amin. Habang pinagmamasdan ko ang mga bituin sa kalangitan, napagtanto ko na ang buhay ay hindi palaging maganda at madali. Minsan, kailangan mong harapin ang mga unos at bagyo upang mas mapagtanto ang tunay na halaga ng katahimikan at pagmamahal. Ngunit sa ngayon, ang unos ay tila walang katapusan, at ang aking puso ay naglalaban para sa isang liwanag na hindi ko pa matukoy. Sa gitna ng dilim at pagkalito, naniniwala ako na may pag-asa pa. Ngunit ang pag-asa ay parang manipis na sinulid, mahirap hawakan at madaling maputol. At sa kabila ng lahat ng ito, handa akong lumaban, handang magpakatatag, at handang harapin ang anumang susunod na pagsubok na darating. Ngunit hindi ko alam kung ano ang darating sa susunod na kabanata ng aming kwento, sapagkat sa likod ng bawat pangyayari may mga lihim na unti-unting nabubunyag, mga lihim na maaaring magpabago sa lahat ng aming inaakala. At ito ang simula ng isang masalimuot na kwento na hindi pa tapos, isang kwento na magpapabago sa aming buhay magpakailanman. Hindi ko inakala na sa gitna ng aming pagsubok, may isang lihim na matagal nang nakatago ang unti-unting sisibol, handang wasakin ang lahat ng aming pinaghirapan. Isang gabi habang tahimik ang aming apartment sa Lucena, may isang hindi inaasahang bisita ang dumating. Isang lalaki na hindi ko kilala, ngunit may dalang bigat ng misteryo sa kanyang mga mata. Hindi niya ipinakilala ang sarili agad. Nang una siyang humarap sa akin, ramdam ko ang kakaibang tensyon na bumalot sa paligid. Ang kanyang mga salita ay malamig at puno ng banta. "Luningning," sabi niya ng may diin, "alam namin ang lahat tungkol sa inyong ginagawa." Nawala ang lahat ng saya sa aking puso. Parang bumagsak ang lupa sa ilalim ng aking mga paa. Ang lalaki ay nagmula sa pulisya, isang undercover agent na matagal nang sumusubaybay sa aming mga galaw. Hindi ko maipaliwanag ang takot na nadama ko. Ang takot na hindi lang kami basta-basta magtatapos sa isang simpleng babala. Ang aming mga lihim ay nabunyag at ang aming mundo ay unti-unting nagiging isang gubat ng panganib. Sa mga sumunod na araw, unti-unting lumabas ang mga detalye ng pagsisiyasat. Nalaman naming may mga surveillance na ginagawa sa aming apartment, pati na rin sa mga online group na aming kinabibilangan. Ang aming mga aktibidad ay minomonitor at ang mga taong kasama namin ay unti-unting naaabot ng kamay ng batas. Hindi ko maiwasang magtanong sa sarili, paano kami nahuli? Sino ang nagtaksil? At higit sa lahat, ano ang magiging kapalaran namin? Ang mga tanong na ito ay nagpapahirap sa akin, ngunit hindi ko kayang magpatalo sa takot. Kailangan kong mag-isip, magplano, at maghanda para sa anumang darating. Si Mario naman ay tahimik lang. Hindi siya nagsalita ng maraming salita, ngunit ramdam ko ang bigat ng kanyang puso. Alam kong pareho kaming natatakot, ngunit pareho rin kaming nangangailangan ng lakas upang harapin ang unos na ito. Sa gitna ng lahat ng ito, may isang bagay na malinaw sa akin. Ang aming plano para sa kalayaan ay nauwi sa isang malaking pagsubok na pumipilit sa amin na magbago, mag-isip, at magtanong kung ano ba talaga ang tama at mali. At sa kabila ng lahat, may mga lihim na patuloy na nagbubukas, mga lihim na maaaring magbago sa takbo ng aming buhay magpakailanman. Hindi ko alam kung paano haharapin ang susunod na araw, ngunit isang bagay ang sigurado ako, ang aming kwento ay hindi pa tapos. At sa likod ng bawat dilim, may mga liwanag na naghihintay na matuklasan.
Ngunit para maabot iyon, kailangan muna naming harapin ang aming pinakamatinding pagsubok. Hindi ko inakala na ang pagsubok na ito ay lalalim pa ng husto. Isang gabi, habang tahimik ang aming apartment sa Lucena, bigla na lang may tumawag sa pintuan. Nang buksan namin ni Mario, nakita namin si Mang Tomas, ang aming tagapag-alaga sa building na dati naming binabayaran para huwag magduda sa mga nangyayari. Ngunit ngayon, bukod sa malikot na tingin, may dalang kakaibang mensahe ang kanyang mga mata. "Luningning Mario, may mga taong gustong kausapin kayo sa istasyon ng pulis," mahina niyang sabi habang nanginginig ang boses. Hindi namin maintindihan agad, pero ramdam namin ang panganib na dala niya. Hindi nagtagal, napag-alaman namin na si Mang Tomas pala ang nagbigay ng impormasyon sa mga awtoridad, isang pagtataksil na hindi namin inasahan. Pilit ko pa ring ipaliwanag sa sarili ko kung bakit nangyari iyon, baka dahil sa pera o baka naman dahil sa takot. Ngunit ang sakit ng pagtataksil ng isang taong pinagkatiwalaan namin ay hindi matutumbasan. Ang mga araw namin ay naging puno ng kaba at takot. Hindi namin alam kung kailan darating ang susunod na suntok ng kapalaran. Si Mario, na dati ay palaban at puno ng kumpiyansa, ay naging tahimik at madalas mag-isip ng malalim. Nakikita ko na unti-unti siyang nawawalan ng pag-asa, ngunit pinipilit pa rin niyang maging matatag para sa amin. Ako naman, nasa gitna ng alon ng emosyon, mga damdaming naglalaban-laban sa puso ko. Galit, lungkot, takot, at minsan ay pag-asa. Ang aming mga plano para sa kinabukasan ay unti-unting nauurong. Ang mga pangarap na minsang naging maliwanag ay ngayon ay tila nalulunod sa dilim ng realidad. Ang buhay na akala namin ay magiging malaya at puno ng saya, ay ngayon naging isang gulo ng takot at pagdududa. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang bagay ang hindi ko tinatanggap, ang ideya na kami na lang ang may kasalanan. Maraming tao ang nasasangkot, maraming tao ang may alam, at marami rin ang may kanya-kanyang dahilan kung bakit kami naisira. Isa na rito si Mang Tomas na naging instrumento sa aming pagbagsak. Habang kami naglalakad sa madilim na kalsada ng Lucena, hawak ang kamay ni Mario, iniisip ko na ang laban na ito ay hindi pa tapos. Marami pang mga lihim ang kailangang matuklasan, maraming mga tanong ang kailangang sagutin, at sa likod ng lahat ng ito, may isang hangarin ako, ang makalaya, hindi lang mula sa mga taong gustong kami pabagsakin, kundi mula rin sa mga tanong at takot na bumabalot sa akin. Ang kwento namin ay patuloy na naglalakbay sa landas na puno ng dilim at liwanag, at ang susunod na kabanata ay magdadala ng mga pangyayaring hindi namin inaasahan, mga pangyayaring magpapabago sa amin magpakailanman. Hindi ko inakala na ang buhay na aking pinangarap ay mauuwi sa isang eksena na parang pelikula, punong-puno ng tensyon, intriga at hindi inaasahang mga pangyayari. Sa bawat araw na lumilipas, ang aming mundo ay unti-unting nagiging isang malaking eksena ng pagtataksil, lihim at panlilinlang. Isang gabi habang kami ni Mario ay nagpapahinga sa aming maliit na apartment sa Lucena, biglang may kumatok sa pintuan. Nang buksan namin, tumambad sa amin ang mga pulis na may daladalang mga warrant. Ang aming mga puso ay tila huminto sa pagtibok. Alam naming ito ang simula ng isang komplikadong problema na hindi namin inaasahan. Dinala kami sa istasyon at doon ay sinimulan ang pagsisiyasat. Napag-alaman namin na ang aming mga online na grupo, pati na rin ang aming mga aktibidad, ay masusing binabantayan ng mga awtoridad. Ang mga larawan, mga mensahe, at mga lihim na pag-uusap ay naging ebidensya laban sa amin. Habang kami ay nasa kustodiya, naramdaman ko ang matinding pagsisisi at panghihinayang. Ang pangarap kong kalayaan, ang hangaring makawala sa mga panuntunang mahigpit, ay nauwi sa isang bangungot na hindi ko kayang ipaliwanag. Ang mga taong dati naming pinagkatiwalaan ay naging instrumento ng aming pagbagsak. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang bagay ang nagpapalakas sa akin. Ang pag-asa na sa kabila ng unos, mayroong liwanag na naghihintay. Ngunit alam ko rin na ang liwanag na iyon ay hindi basta-basta makakamtan. Kailangan kong harapin ang mga kahihinatnan ng aking mga desisyon at tanggapin ang mga parusa na kaakibat nito. Ang aming kwento ay naging isang matinding aral, isang babala sa mga taong naglalakbay sa landas na puno ng tukso at panganib. Ngunit higit sa lahat, ito ay isang kwento ng pag-asa, pagsisisi, at paghahanap ng tunay na kahulugan ng kalayaan.
Habang nakatayo ako sa harap ng mga pulis, hawak ang kamay ni Mario, alam kong ang aming buhay ay hindi na magiging ganoon kadali. Ngunit sa kabila ng lahat, handa akong harapin ang bawat hamon, bawat pagsubok, at bawat pagdurusa, dahil ito ang aking kwento, isang kwento na puno ng liwanag at dilim, pag-ibig at pagkasira, at higit sa lahat, pagnanais na magbago at makalaya. At sa pag-ikot ng mundo, hindi ko malilimutan ang aral na natutunan, ang tunay na kalayaan ay hindi nasusukat sa mga bagay na nakikita ng mata, kundi sa kapayapaan ng puso at sa katotohanan ng kaluluwa. Sa loob ng selda, habang nakaupo ako sa malamig na semento, dahan-dahan kong niyayakap ang mga alaala ng aking buhay, ang mga pangarap, ang mga desisyon, at ang mga sandaling nagbago ng lahat. Sa bawat patak ng luha, ramdam ko ang bigat ng pagsisisi, ngunit kasabay nito ang pagnanais na maituwid ang mga pagkakamali. Si Mario ay nasa tabi ko, tahimik ngunit matatag. Sa kabila ng aming pagkakaiba, kami ay magkasama sa laban na ito, isang laban para sa pag-asa at pagbabago. Hindi namin alam kung ano ang kahihinatnan ng aming kwento, ngunit alam naming hindi ito ang katapusan. Habang pinagmamasdan ko ang mga kalangitan mula sa maliit na bintana ng selda, napagtanto ko na ang buhay ay puno ng mga pagsubok at hamon, ngunit sa kabila ng lahat, may pag-asa pa rin na magbago, na makahanap ng liwanag sa gitna ng dilim. Ang kwento ko, na puno ng mga lihim, pagsubok at pagbabago, ay isang paalala sa lahat na ang tunay na kalayaan ay hindi lamang tungkol sa paggawa ng gusto, kundi tungkol sa pagtanggap sa responsibilidad at pagharap sa mga kahihinatnan ng bawat desisyon. Hindi ko alam kung ano ang susunod na kabanata ng aking buhay, ngunit isang bagay ang sigurado ako. Hindi ako susuko. Sa kabila ng lahat, patuloy akong maglalakbay. Patuloy na maghahanap ng liwanag at patuloy na magmamahal sa sarili ko, sa mga taong mahal ko at higit sa lahat sa buhay na puno ng pag-asa. At kahit na ang kwento ko ay natapos na sa mga pader ng kulungan, ang tunay na kwento ay nagsisimula pa lamang, isang kwento ng pagtubos, pag-asa at muling pagsilang. Kaya sa inyo, mga nakikinig, iniwan ko ang isang tanong. Paano mo haharapin ang dilim kung ikaw ang nasa gitna nito? Ang sagot ay nasa puso ninyo, at sa susunod na kwento, sabay nating tuklasin ang mga lihim na naghihintay na mabuksan.